Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Talaga pong napakasarap sa presensya ng Panginoon. Wala na pong higit pa. Sabi po ni King David, in the presence of God, there is fullness of joy. Kung merong ka ikukumpara, wala pong ikukumpara sa presensya ng Panginoon. Yung presensya ng katabi mo, okay naman yan. No, presensya ng asawa mo, wala pong masama. Pero wala pong ikukumpara sa presensya ng Panginoon. Amen po? Kaya nga, sabi rin ni Lord sa kanyang salita, sinabi ni Pedro, yung pong isang araw kay Lord, na po 1,000 na sa atin. Kaya mas maganda pa raw na tayo ay nasa isang araw na sa presensya ng Panginoon kaysa 1,000 taon na nandiyan sa mundo. Amen? At nung si David po ay dumating ang time na siya po ay nanghihina. Siya po ay nagsabi sa kanyang panalangin, sabi niya, Lord, cast me not away from thy presence. Restore to me the joy of my salvation. Amen? Kaya text po natin ay patungkol din po sa senaryo na meron po ditong family, merong mga priest na lingkod ng Panginoon na sila po ay nalayo sa presensya ng Diyos. Kaya ngayon po ay gusto ng Lord maintindihan mo kung paano natin pahalagahan at paano natin mapapagbawalan na maranasan yung pong hindi malayo. Amen? Sabi ng 1 Samuel chapter 4, ang text po natin ay 1 Samuel chapter 4, 1 to 10. Pero ang babasahin natin mga kalahati lang, na po? Hanggang 5 lang. Ang sabi po ng verse 1, and the word of Samuel came to all Israel. Now, Israel went out to battle against the Philistines and encamped beside Ebenezer, and the Philistines encamped in Aphek. May mga sinasabi pong mga iba-ibang lugar. Nandun yung kalaban ng Pilisteo, nandito yung mga Israelita. Kaya meron pong Ebenezer at saka Aphek. Then the Philistines put themselves in battle array against Israel. And when they joined battle, Israel was defeated by the Philistines who killed about 4,000 men of the army in the field. In other words, sa labanan po, natalo ang Israel ng mga Pilisteo at 4,000 po ang namatay. Ang sabi ng verse 3, and when the people had come into the camp, the elders of Israel said, why has the Lord defeated us today before the Philistines? Let us bring the ark of the covenant of the Lord from Shiloh to us, that when it comes among us, it may save us from the hand of our enemies. Verse 4, so the people sent to Shiloh, that they might bring from there the ark of the covenant of the Lord of hosts, who dwells between the cherubim. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. Last verse na lang po. Now when the Philistines heard the noise of the shout, they said, what does the sound of this great shout in the camp of the Hebrews mean? Then they understood that the ark of the Lord had come into the camp. May the Lord bless upon reading of His word. Kung papasinin po natin ang senaryo, ay labanan po. Merong gera ang Israel at ang mga Pilisteo. At ang nangyari, natalo po ang mga Israel. At sila po ay merong 4,000 ang namatay. At ang sumunod pa roon ay umabot pa ng 30,000 ulit ang namatay. Kung babasahin natin ang buong verse, 1 to 10. Ang topic po natin, the message entitled today is, how to avoid Ichabod
experience. Sila po kasi ay nakaranas ng departed glory. Sila po ay nakaranas na wala na ang pagsama ng Diyos, wala na ang presensya ng Diyos, pero nakipaglaban pa rin sila. Magi sa panahon natin ngayon, ito po ay babala. Ito po ay warning ng Panginoon na huwag kang maglingkod sa Panginoon na wala namang direksyon ng Diyos. Kapag walang direksyon ng Diyos, walang pagsama ang Panginoon. At dito po ay apektado pati family. Sa nangyari po kila Hophni and Phinehas, sila po ay mga lingkod. Sila po ay mga high priest. At ang kanyang ama na si Eli ay judge naman po ng Israel. So how to avoid Ichabod experience? Amen. So tingnan po muna natin yung pong pangyayari, no po, bago talakayin natin ang tatlong step, no po, to avoid Ichabod experience. So, ang tanong po, ang Diyos ba na mapagmahal ay gusto ba niya talagang ilagay ang tao na mamatay? In other words, does a loving God really want to put people to death? Consider the situation in the tabernacle. Kasi po, sa panahon noon, yung tabernacle ay kagaya rin po natin ngayon. Mayroong paghahandog na ginagawa. So, i-consider natin the situation. Ano po bang meron doon sa kanila? A person made an offering in order to have his sins forgiven, but Eli's sons stole the offering. Doon po sa tabernacle, sa pagsamba nila, may naghahandog. Pero ito pong si Eli, si Phinehas, ito po ang priest. Sila po yung high priest doon, ay ninanakaw po nila yung mga handog sa templo. God, in His love for Israel, could not permit this situation to continue. Hindi po gusto ng Diyos yan, na ang Israel, ituloy nila yan, na nakawin ng mga handog sa templo. He allowed Eli's son to die as a result of their own boastful presumption. Hinayaan ng Diyos, mamatay itong si Hophni at si Phinehas, itong anak po ni Eli. Kasi may tatay po doon eh. So ang tatay po doon sa templo ay si Eli. No? Pag Tagalog, si Eli. Amen po. Itong Eli na to, itong tatay na to, ay nagkulang siya. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinayagan na mamatay ang kanyang anak. Nasama pa rin po siya dito. Kasi po, kung susundan natin ang text, nagtaka po sila bakit sila natatalo. Kaya pumunta sila sa Shiloh. Ang Shiloh ay ito po yung pinaka-center ng worship. Doon po sila naghahandog. Nandun yung templo. Kinuha nila yung kaban ng Diyos. At nung kinuha nila ito, akala nila nandun pa ang presensya ng Panginoon. Pero nagkaroon lang ng trick, akala ng mga Pilisteo, nandun nga kasi yun po yung ginawa nila para po sila ay nagtagumpay sa Egypt. Amen? They took the ark into battle thinking it would protect them, but God withdrew His protection and the wicked sons of Eli died. Today, in this message, God wants us to avoid the Ichabod experience. Gusto yan ng Diyos sa iyo, kapatid. Amen? Ma-avoid yan, hindi mangyari ang Ichabod experience. We must believe that God will empower us as we take seriously these 3 steps that will help us avoid the Ichabod experience. These steps symbolize God's warning to protect our worship, our family, and our ministry. And what are these 3 steps? And what are their benefits? Number 1, God's presence cannot be manipulated. Amen? Para ma-avoid natin yung Ichabod experience,
yung departed glory, yung paglayo ng Diyos, huwag tayo magkaroon ng manipulation. Kasi pagdating po sa usapang witchcraft, pag sinabi pong intimidation, manipulation, ay domination po yon. Amen? Minamanipulate nila yung presensya ng Panginoon. So, dinodominate nila, mas sila pa yung powerful, sila pa yung masusunod kaysa doon sa presensya ng Diyos. Kaya po, ang nangyari sa kanila, nagkaroon ng departed glory. Wala na yung presence ng Lord. So, tinuturo po sa atin ng Lord ngayon, huwag nating manipulahin ang presensya ng Panginoon. Huwag natin dayain. Amen? Kung wala naman ang presence ng Lord sa paglilingkod natin, sa pagsamba natin, hingiin natin kay Lord. Amen? Huwag nating i-manipulate. Amen? God's presence cannot be manipulated. Kung gusto mo, hindi ka makaranas ng kanilang naranasan. The church must reawaken to the need for genuine intimacy with God. Tayo po ay church. Dapat magising ka. Amen? Na kailangan mo ang presensya ng Panginoon. Amen? Kailangan natin ng intimacy with God. Yung malapit at malalim na relasyon sa Panginoon. Palalimin natin ang relasyon natin sa Diyos. Kailangan magising tayo dyan. Amen? Huwag nating manipulate ang presensya ng Diyos. Hindi kailangan yung mga outward form o rituals, mga panlabas lang. Hindi po yan ang kailangan. Bagamat maganda rin, pero mas kailangan po yung inward. Amen? Yung puso natin, yung damdamin natin. Tingnan nyo po, the abiding glory, kailangan natin ito sabagat dito tayo nagkakaroon ng transformation, dito nababago ang buhay natin. Kailangan natin ng abiding presence of God sabagat ito po ang nagpuproduce ng transformation, ng pagbabago ng sitwasyon. Sabi po ng isang writer, revivalist na si Charles Finney, ito po si Charles Finney, mahalaga sa kanya ang presensya ng Panginoon. Kaya one day, siya po ay pumasok sa isang pabrika. Dahil yung presensya ng Diyos mahalaga sa kanya, naramdaman po ng mga workers doon. Sa pabrika ang presensya ng Panginoon, ang iba po ay nag-iyakan at nagsuko ng buhay sa Panginoon. Amen po? So, that is the abiding glory that brings transformation. Kaya kung papasinin natin yung kwento, the story of Israel, Israel went to battle without God's direction. At hindi dapat yan nangyayari, paalala sa atin na ikaw'y pumupunta sa pagsamba, gumagawa ka ng paglilingkod sa Diyos na wala namang direksyon. Amen? Yun po'y ginawa ng Israel. Meron silang assuming. The people assume victory without consulting to the Lord. Kung gusto mo ng tagumpay, magkonsulta ka sa Diyos. Amen? Lumapit ka sa Panginoon. Sa mga hamon ng buhay, sa mga bagyo ng buhay natin. Wala naman exempted sa bagyo ng buhay, sa storms of life. Unbeliever at believer, naglilingkod sa Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos, parehong storms of life ang dumarating. Pero mas lamang ang sumusunod, isinasagawa niya ang natutuhan niyang salita ng Diyos, mas lamang, mas may kapangyarihan, mas magtatagumpay ka sa bagyo ng buhay. Sa hamon ng buhay, maraming challenge sa buhay natin. Amen po? Lalo na po mga pastor, mga leaders, maraming challenge. May mga leader, bumibigay na. Amen? Hindi na makayanan yung hamon. Amen? So, ang people of Israel, meron silang assuming. No? Kaya kung ikaw, born again ka, wag lang assuming. Kung leader ka, wag assuming. Kung generous ka, wag assuming. Kung spirit-filled ka, wag assuming. Kung pastor ka, wag assuming.
Ibig sabihin, kung sinasabi mo na born again ka, ikaw ay Christian, ikaw ay pastor, ikaw ay leader, patunayan mo. Amen? Meron bang tao, sabi ng Bible, na naglinis, nagbihis, ang sinuot ang dati niyang damit? Hindi po pwede, halimbawa ito'y sisidla ng alak, lalagyan mo ng bagong alak, kay luma naman itong tapayan. Dapat makita yung pagbabagong buhay natin para yung salita ng Diyos na marinig mo ay bagay na bagay at may kapangyarihan. Amen? Sila po, ang mga Israelites, iba po ang trato nila sa kaban ng Diyos. Iba ang trato nila. Ang kaban ng Diyos ay sumisimbolo sa presensya ng Panginoon. Iba ang trato nila sa presensya ng Diyos. They treated the ark as a good luck charm, para magic, rather than seeking divine instruction. Para sa kanila, mamagicin lang ni Lord. Hindi po ganon. Kailangan nila yung divine instruction. Hindi yung dinala nila, yung kaban ng Diyos para sa paglaban, wala na nga yung presensya ng Diyos eh. Amen? Presumption is dangerous when God's voice is absent. Wala na yung tinig ng Diyos eh. Puro presumption ka na lang, mananalo tayo, ito na yung kaban ng Diyos. Kaya makipaglaban tayo. Lalong dumami ang namatay, 30,000 ang natalo. Kung magpapakalayo-layo talaga at mananatili ka sa maling sitwasyon, maling kalagayan, lalala ang kapahamakan. Amen? So, dapat walang presumption. Hindi po in-address ng Israel yung kasalanan nila sa loob. Yun po, kaya po na-manipulate nila yung pong presence ng Lord. Israel failed to address sin within. Amen? So, pinapaalala ng Diyos, if there is sin within, i-confess natin. Our God is faithful and just to forgive us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. So ito po naging problema ng Israel. The sin of Eli's sons, si Hophni at Phinehas, yan po ang anak ni Eli, was not confronted properly. Huwag mong baliwalain, huwag mong ignore. Amen? Binaliwala nila yung kanilang nagawang kasalanan doon sa templo. Ang kasalanan nila sa templo ay inaagaw nila yung mga handog, ninanakaw nila. Ito po, pwedeng kasalanan ng church. Pag hindi ka nag-iika po. Amen? Meron ka ring presumption. Meron ka ring dapat i-address na sin within. Amen? So, unrepented sin in leadership and the congregation grieve the Holy Spirit. Pag merong hindi na i-confess, hindi na pagsisihan, na kasalanan sa leadership at sa congregation, nagigrieve ang Holy Spirit. Kaya paalala ito ng Lord sa congregation. Ano po, i-address natin, i-repent natin ang sin natin. Because we can manipulate God's presence. Nakakala mo, okay ka pa. Amen? Kailangan natin i-avoid ang ikabod. Holy things for carnal goals is the main problem of Israel. Amen? Ang goal nila, carnal, pero ang dala-dala nila, yung kaban ng tipan. The Ark of the Covenant, yung kaban ng Diyos, dala-dala nila, symbolizing the presence of God, pero yung goal nila ay carnal, makamundo. Sabi nga ni Charles Finney, sabi niya, kaya ang mga tao, walang Holy Spirit, kasi meron silang hypocritical. Meron silang carnality. Sa bawat usapan, pagka nakipagkwentuhan, puro usapan, mga property, puro worldly ang usapan. Walang Holy Spirit, kaya yung prayer nila, dull. Insincere sila sa kanilang prayer, kaya wala ang Holy Spirit.
So holy things for carnal goals is the main problem of Israel. Instead of seeking God's heart, Israel sought to use the ark for their own purposes. Pansarili na lang yon. They wanted the benefits of His presence without obedience. Kung gusto mo ng benefits, ng presensya ng Diyos, kailangan maging masunurin tayo. Amen? Ang kaso nila ay yun po. They wanted the benefits of the presence of God without obedience. Kailangan ang pagsunod. Obedience is better than our burnt offerings and sacrifices. Amen? That's number one. Yung pong sila po, yung presensya ng Diyos ay na-manipulate nila. So, wag po nating manipulate to avoid. And number two, God's presence cannot be disrespected. Ang presensya ng Diyos ay dapat nire-respeto, iginagalang. Kaya po, nangyari sa kanila yon, nagkaroon sila ng disrespect sa presence of God. Ito pong si Eli. Ito pong Israel. Ang leader ay si Eli, ang tatay. At nandyan po si Hophni at Pinehas at ang buong Israel, nadamay po sila kasi nagkaroon ng disrespect sa presence of God. Amen? Respetuhin natin. Parang ganito lang po yan eh. Kung ang mga anak dumarating, nandiyan ang magulang mo, hindi ka malang mag-bless sa magulang mo. Hindi na iniintindi yung magulang, ay matanda na yung magulang na yan. Kahit matanda yung magulang mo, igalang mo, magulang mo pa rin yan. Amen? May mga tao na parang ayaw mo pansinin, pag dumating ka, dumaan ka, hindi mo binabati. That is disrespect. Lalo na kapwa mo Kristiyano, kasama mo sa church. Huwag yung binabati mo lang dyan, yung katabi mo, yung kakilala mo, yung lagi mo kabanding. Kailangan natin ang unity. Amen? Hindi tayo magiging powerful church kung walang unity in the presence of God. Dapat tayo nagkakaisa na ang presensya ng Diyos ay ginagalang natin. Amen po? So yun po yung problema ng Israel. Disrespect of the presence of God. To avoid, wag nating disrespect, kundi igalang mo ang presensya ng Diyos. Amen? We must prioritize God's presence above programs. Sa church, may mga programs tayo. Ang nangyayari, mas oriented ka na sa program, pero yung presence ng Lord, hindi mo na prioritize. Nakatingin ka na sa mga program. Where the glory of God is absent, activities become noise. Ingay na lang ang mga ginagawa natin sa church. Kasi wala po yung glory ng Lord. Absent. Mahalaga po yung intimacy. Pag sinabing intimacy, kagaya po ito ng mga taong pag pumasok ka sa mga fast food. Example, McDo, Jollibee, Burger King, iba-iba pang mga fast food. Pag pumasok ka doon, binuksan mo ang pinto. Wala kang iniintindi kasi meron kang tinatawag na intimacy. Amen? Pag sinabi kasing intimacy, ikaw ay kampante na. Kampante ka na. Doon sa lugar na yon. Kaya pag lumabas ka rin, okay lang. So yung po, ganun di ba sa ating Panginoon? Si Lord ba ay kampante sa iyo at ikaw ba'y kampante sa Panginoon? O pag dumarating ng araw ng linggo, kinakabahan ka na? Dahil meron na namang ipipreach ang pastor at matatamaan na naman ang mga ginagawa mong mali. Kaya darating ang panahon, dalawa po mangyayari. Mapapabuti ka dahil magiging masunurin ka sa mga narinig mo or mapapasama ka dahil sinusuway mo pa rin ang salita at utos ng Panginoon. So anong pipiliin mo? Kapatid, wag mo na piliin yung mapasama. Kaya ka nga narito para mapabuti ka. Amen? Kaya ka narito para umayos ang buhay mo. Kaya hanggat di pa naayos ang buhay mo, wag ka mawawala. Amen? Hanggat hindi naayos yung mga nandiyan sa loob mo, na mga nakatago, ipaayos mo yan kay Lord.
Amen. Huwag tayong maglingkod ng mechanical. Amen po. Huwag tayong sumamba na ritual lang, outward ritual. Gawin natin ang paglilingkod ng merong intimacy sa ating Panginoon. It must be our pursuit, not performance. Yung intimacy with God. Sin must be confronted, not tolerated. Yan po ang gusto ng Lord. Kung meron kang sin, kung meron sin sa church, it must be confronted. Amen? Not tolerated. Ang pastor po, kailangan ganun ang gagawin niya sa church. Kailangan i-confront ang sin ng church. Pulpit is holy. The Word of God is holy. The church is holy for the Lord. Amen? Nagiging banal ang lugar kung naroon ang presensya ng Diyos. Kaya mahalaga po, no? Yung pong intimacy. Kailangan nating i-respect. Pagka wala na pong respeto ang isang bahay, wala pong intimacy yon. Nagkakaroon ng intimacy kung merong respeto sa isa't isa. Hindi mo nga marespeto ang presensya ng Diyos. Kaya mo bang irespeto ang presensya ng tao, ng kapwa mo, ng mahal mo sa buhay, ng pamilya mo? Hindi mo nga marespeto ang presensya ng Diyos. Amen? That's the second problem na ginawa ng Israel, disrespect sa presensya ng Diyos. At ito'y tinuturo sa iyo ngayon, magkaroon ka ng respect sa presence of God. Pag nasa loob ka ng church, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Sin must be confronted, not tolerated. Holiness is still the standard. Hindi pwedeng walang kabanalan ang church. Pag walang kabanalan, mapapalitan ng kahalayan. Galing na nga tayo sa kahalayan. Amen? Wala naman pong hindi naging makasalanan, all have sinned and come short of the glory of God. Kaya nga sa grace ng Lord, dahil sa iyong faith, ikaw ay naligtas. For by grace through faith, we are saved, not of our own good works. Wala po tayo pwede ipagmalaki. Amen? Kundi respeto ang presensya ng Panginoon. Blessing na po yan. Pagpapala na yan, na ikaw ay merong respect sa presensya ng Panginoon. Kaya mong irespeto kahit bata. Amen po? When sin is covered in leadership and the congregation, the presence of God departs. Pagka ang kongregasyon ay nandiyan pa rin ang kasalanan at sa leadership ng church, wala pong presensya ng Panginoon yan. Amen? Nagtitipon-tipon na lang tayo, wala namang kakwenta-kwenta, walang nababago sa buhay natin. Kaya po, sin must be confronted, not tolerated. Amen? Huwag natin pabayaan na meron nakatirang demonyo sa atin. Sabagat kung nasaan naroon ang basura, present din ang langaw. Amen? Ganun din, kung saan naroon ang kasalanan, present din ang demonyo. Sin must be confronted. When sin is covered, ano po nangyayari? The presence of God depart. Kaya nga sabi din ng Proverbs 28 verse 13, He that cover his sins shall not prosper. Wala pong prosperity. Samantalang prayer na po ng 3 John 2 ay wish above all things that you may prosper even as your soul prosper. Paano magpa-prosper? Amen? He that cover his sin shall not prosper. Wala po yung presensya ng Panginoon doon. And then, ikabod ang mangyayari. So, dapat natin tandaan, iba po ang respect. Iba yung disrespect at dishonor. Mamaya, tatalakayin natin yung dishonor. Amen? Pag sinabing disrespect, walang galang, hindi dapat tratuhin ang presensya ng Diyos ng walang paggalang.
Because Israel disrespected the presence of God, the ark was captured. Nawala na po, pati yung dala nilang kabal ng Diyos. Dala-dala nila at makipaglaban sila, wala na, nag-withdraw na ang Lord, wala na yung presensya ng Diyos. Inagaw po yun, lalo silang nalungkot doon. Amen? Kaya hanggat hindi pa tayo nawawalan ng lubusan, pinapaalala na tayo. Pinapaalalahanan na tayo. May warning na, meron ng wake-up call sa bawat isa sa atin. Amen? Akayin mo ang mga pamilya mo. Amen? Mas mahalaga, unahin mo, akayin ang family mo. Kaysa yung inaakay mo yung iba dyan, bina-Bible study mo yung iba dyan, pero sa bahay nyo, walang Bible study. Pagdating mo, nandun naman demonyo. Amen? Ikaw yung nandun sa family, lalo na kung ikaw yung parents, meron kang authority. Meron po ako in-interview, dahil sila po ay magkakaroon ng wedding, nagpapa-schedule. Ang sabi ko doon sa dalawa, pagka kayo ay nagkaisa na, naging isa na kayo, nakasal na kayo, umatin kayo sa church. Sabi ko sa kanila, magsimba kayo. Pero kung napipilitan kayo, huwag nyo gawin, sayang lang. Ang purpose, kaya pinapasimba ko kayo, magkakaanak kayo. Saan nyo dadalhin yung anak nyo? Ano ituturo ninyo sa anak nyo para maging maka-Diyos? Diba? Mawawala, huli na. Dapat agapan pa lang. Habang lumalaki yung anak, palakihin mo sa church. Isama mo dyan sa mga children's ministry, Jump Fest Kids. Alalayan mo sila hanggang lumaki sila. Dahil sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. So that when they grow up, they will not depart from it. Proverbs 22, verse 6. Hindi nila makakalimutan ang mga tinuro mo. Pero kung ang mga magulang, wala namang tinuro sa kanilang anak, ano ang maalala ng anak? Magbisyo, mag-inom, mag-drugs, amen, makipag-live-in, gumawa ng magbarilan sa school, magsaksakan sa mga classmate. Kung yung mga bata ay natuturuan nyo, amen. Pati school dapat ngayon ay meron ng respeto sa salita ng Panginoon. Hindi po dapat binabaliwala ang salita ng Diyos. Amen po. Sa Israel, naagaw sa kanila ang Ark of the Covenant. Pagka po tayo po ay nandoon po ang respect, naroon po yung holiness, naroon ang obedience, naroon ang reverence, hindi po aalis ang presensya ng Diyos. Amen? Makakasama mo ang presensya ng Diyos. The glory of God rests where there is obedience, reverence, holiness, and respect. Diyan po mananaan ang presensya ng Panginoon. Without respect, holiness, obedience, and reverence, the glory departs. Amen? Pag sinabi ikabod, ito po ay generational sign of spiritual loss. Kaya yung iba, hanap na lang ng hanap ng church kung saan makakasimba. Wala na talagang nag-aalaga sa kanyang pastor. Kaya ikaw, kapatid, mapalad ka, may pastor na nag-aalaga sa iyo. Na ikaw kahit alis ka ng alis, binabaliwala mo, hindi mo na-respect. Yung mga payo sa iyo, wala ka pa rin sa church, hindi ka pa rin bumabalik, magpasalamat ka. Amen? May pagkakataon ka pa. Kasi si Hophni at Pinehas namatay, pati tatay nila. Naiwan ang asawa, buntis pa. Mamaya malalaman natin kwento doon. Sa 1 Samuel 4 verse 17, sabi dito, dahil hindi nila ni-respect yung presensya ng Diyos, natalo ang mga Israelita at maraming namatay, kabilang sina Hophni at Pinehas, at ang kaba ng Diyos ay naagaw ng mga Pilisteo. Amen? Ano po nangyari sa kanila? Dahil wala silang respeto, namatay po sila. Kaya't habang nabubuhay pa yung mga iba, may pag-asa pa. Kaya di ba may nagsabi, habang may buhay, may... Totoo yun.
No, pwede ka pang maligtas. Pwede ka pang magsisi. May pag-asa ka pa. Pero wag mong abusuhin. Kagaya ng ginawa po ni Hophni and Pinehas. In 1 Samuel 4:18, si Eli ay namatay. Sa verse 19, Pinehas' wife gave birth during national tragedy. Sipin niyo po yung nangyari sa kanila, national tragedy. Tragedy. Yung pong masaklap na pangyayari, trahedya. Buong Israel po yun. Amen? At nabalita, ang asawa, nakabalita, yung asawa ni Pinehas, buntis, bigla po ng anak. At ang pangalan, Ikabod. Amen? Pinehas' wife gave birth during national tragedy. In 1 Samuel 4:21, ipinangalan niya ang bata na Ikabod na ang kahulugan ay umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya wag natin payagan, kapatid. Ako naniniwala, wala pang Ikabod na nangyayari sa iyo. Nandito ka pa. Iwasan mo yan, kapatid. Na naglilingkod ka, nakipag-battle ka sa buhay spiritual, wala na ang Diyos. Wala ka ng kasama. Mahirap po yun, walang kasama. Samantalang sabi ng Lord, God is be with us, sabi ng Bible. Yan sabi ng Diyos, hindi kita iwanan. Bakit nangyari? Kina Pinehas, kay Hophni, at kay Eli, na sila iniwan. Kasi po, merong disrespect sa presence of God. This incident illustrates the spiritual darkness and decline of Israel. Wala, madilim na po. Spiritual darkness na. May decline na sa Israel. Kaya nangyari po yon yung buong Israel. This young boy, yung pong ipinanganak, pinangalan ng Ikabod, na dapat supposed to be successor ng kanyang tatay. Amen? Na si Pinehas, na siya pong priesthood. But his father had been killed because he was an evil man who desecrated the tabernacle. Wala pong pagrespeto sa tabernacle. Nandito po ang Diyos. Ang sabi ng 1 Samuel 2 verse 30, I will honor those who honor me. I will respect those who respect me. Kapag pumupunta ka sa church, imaginein mo ang presence ng Lord. Hanapin mo kaagad ang presensya ng Panginoon. Hindi ang pagpupunta ka sa church, iba yung hinahanap mo. Nandiyan ba yung kaibigan mo? Nandiyan ba yung maglilibre sa'yo? Nandiyan ba yung bibili ng pandesal? Nandiyan ba yung magpapakain? Hanapin mo muna ang presence ng Lord. Amen? Kaya ang ganda ng kinanta natin eh. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. O kapag ikaw ba ay pumupunta sa church, nagpupuri na, nakaganon lang kamay mo. O taas ka ng kamay. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko. Amen? Pag nandito tayo sa church, suko natin buong buhay natin. Ano mang meron sa buhay natin, meron mang nahihirapan man tayo, nag-struggle man tayo, malaga, nagsusuko tayo ng buhay natin sa Diyos. Amen? The best na po yung magsuko ka. The best na yung mag-surrender ka ng buhay mo sa Diyos. The best yun kaysa silver and gold na marami kang ang kayamanan pero hindi naman naisuko ang buhay mo sa Diyos. What's the purpose ng kayamanan? So magpo-focus ka lang sa mga bagay na nagkukos ng distraction sa buhay mo. Amen? Dapat mag-focus ka doon sa God's purpose. Ang purpose ng Diyos sa iyo, mabagong buhay mo, makasama ka forever sa langit. Amen? At tama-tama at masaya kang kantahin, You are forever in my life.
Forever we will be with the Lord. Amen? Yung end of life, pag lumating, life is short. Kailan mo pa igagalang ang Diyos at ang presensya ng Panginoon? Pag end of life na? Amen? Dapat maging accountable tayo, responsible tayo sa mga bagay na makalangit. At wag laging nakatuon dyan sa mga tao. Hindi ka naman sa tao accountable at the end of life. Life is short. Ipaglingkod mo sa Diyos. Huwag ka na mag-absent. Tuwing linggo lang naman yan. Magtrabaho ka kung magtrabaho ka. Huwag yung umaattend ka lang pagka-special occasion. Lahat po ng gawain ng Diyos, special po yan. Holy to the Lord. Huwag mo sabihin, ang anniversary, yun ang maganda kasi anniversary. Kasi Christmas party. Kaya atin ako doon. Lahat po ng gawain ng Diyos, banal po yan. Walang banal-banalan. Amen? Kaya tingnan nyo po, dapat ma-produce ni Pinehas, siya po ay maging successor, si Ikabod, hindi po naging successor. Kasi yung tatay evil. When sin dominates our lives, even God-given joys and pleasures can be empty or seem empty. Hindi tayo dapat naduduminahan ng mga kasalanan kasi madumi nga yung kasalanan eh. Huwag tayong madumihan. Huwag tayong madominate ng kasalanan. Huwag tayo pagharian. Huwag tayo makontrol ng kasalanan. Ang kasalanan, ang kontrolin natin, pagkapalapit na, sipain mo. Tadyakan mo. Layuan mo. Kamuhian mo. Love God and hate sin. Amen? Kahit na nandiyan pa sa iyong kasalanan, i-hate mo siya. Baka yung iba, ayoko pa malayo sa iyo eh. O, masaya nga, pag gumawa ka kasalanan, maligaya ka nga. Pero anong pagkatapos? Siya ay parang lason, candy-coated ang sin. Amen? Kaya hindi dapat tayo na-dominate. Sabi na Romans 6:12-13, huwag na ninyong pagharian. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan. Ang kasalanan kasi, dinodominate yung ating body. Yung parts ng ating body. Yung mga narinig mo. Pag nag-response ka ng mali, so nagkasala na. Naging parte na ng kasalanan ang bahagi ng ating katawan. Yung nakita natin. Amen? Yung mga sinabi natin. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan upang hindi na ninyo sundin ang mga hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Amen? Kamay at paa, anumang bahagi ng ating katawan, ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 6, huwag mo nang ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang anumang bahagi ng iyong katawan. Bakit nga kailangan pa ba? Kailangan pa bang ipailalim sa kasalanan ang mga bahagi ng katawan natin? Hindi na. 1 Corinthians 6 verse 20, bayad ka na ng pinakamataas na halaga. Kaya gamitin mo ang katawan mo for the glory of God. Hindi for sexual immorality, fornication, adultery. Kahit na nagagawa natin ang mga utos, pero pag may isang utos tayo na nalalabag, apektado na po ang 10 utos. Ang tawag dyan, domino effect. Amen? So, kailangan may respect tayo to avoid Ikabod experience. And number 3, God's presence cannot be dishonored. So, to avoid, i-honor natin. Amen? Parangalan natin. Kanina, igalang natin. Ngayon, parangalan natin. Yung una ay do not manipulate God's presence. Huwag mo i-maniobra sa sarili mong kagustuhan. Pangalawa, yung respect. Pangatlo, to avoid, dapat i-honor natin. God's presence cannot be dishonored.
Bali-baliktarin mo man ang mundo at ang Bible, hindi pwede i-dishonor ang presence of God. Amen? Kailangan may parangal tayo. Dahil pag dishonored, ibig sabihin paglapastangan na ito. Pagwawalang bahala na, hindi na magandang pagtrato sa presensya ng Diyos. Naalala nyo ba si Samson? Anong nagpabagsak kay Samson? Yung pong dishonoring God's presence. Samson presumed he still had God's strength after compromise. Compromiser po siya. Si Samson, ang nakalaban din niya, Pilisteo. Yun din ang bumihag sa kanya, yung Pilisteo. Samson did not know that the Lord had departed from him. Maaring ikaw, kapatid, akala mo, ikaw na nanonood dyan, paalala ito ng Lord sa iyo. Ikaw na nasa online, naka-live, na sumusuporta sa gawain ito. God wants you to bless beyond. Amen? Sa ina-expect mo. At ang bawat sa atin dito, baka akala mo nandiyan pa si Lord. Pero masasabi ko, babalik pa si Lord. Amen? May pag-asa ka pa. Dahil habang may buhay, may pag-asa ka ba? Amen? Palakpakan natin ang mga may pag-asa. Amen po. Si Lord na nagbibigay ng pag-asa. Jesus is the living hope. Kaya dahil nandito ka, para bigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Kung ikaw man yon. At kung ikaw man ay may pag-asa na, may mga taong walang pag-asa, bigyan mo ng pag-asa. Sabi ng Jude chapter 5 verse 20, kapag ikaw ang nagamit ng Diyos upang mapanumbalik ang isang taong makasalanan, nakapagligtas ka ng taong makasalanan. O di ba masarap magamit? Amen. Kung di ka pa nagagamit ng Lord, agpagamit ka na ngayon. Amen. As you honor the presence of God, magpagamit ka kay Lord. Araw-araw pwede kang mag-preach ng gospel. Sapagkat ang sabi ng Bible, preach the gospel, season or out of season. Amen? Araw-araw kaya mo yung i-share. Huwag kang mahiya. Pag kinahiya mo ang Diyos, ikakahiya ka rin ng Diyos. Huwag kang mahiya mag-share ng gospel. Huwag kang mahiya na sabihin mo ikaw ay born again. Huwag kang mahiya na sabihin mo ikaw ay pastor. Huwag kang mahiya na sabihin mo ikaw ay leader. Amen? Palakpakan natin si Lord. May mga tao, hindi sila nagsa-celebrate sa iyo. They did not accept your giftings. Sa pag-evangelize, huwag kang mag-focus doon. Madidistract ka lang. Dahil ang destiny natin, hindi sa sinasabi ng tao, kundi sa sinasabi ng salita ng Diyos. It is our destiny. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Yung mga hindi pumapalakpak dyan, pumalakpak kayo kay Lord. Baka balang araw, hindi na kayo kay Lord pumalakpak sa mga artista na. Amen? Hallelujah. So, mahalaga po ang pagbibigay ng honor, parangal. Iba po yung paggalang, iba yung parangal. Mahalaga ang pagbibigay ng parangal sa Diyos. Hindi alam ni Samson, pero ikaw, pinapaalam ng Diyos sa iyo, baka makaalis. Abangan mo. Amen? Abangan mo, baka makaalis. Yung presensya ng Panginoon dahil sa mga nagagawa nating labag sa kalooban ng Diyos. Abangan natin. Kausapin mo ang Diyos, kausapin natin ang Diyos. Abangan natin, Lord, wag ka umalis. Talaga nagsisisi po ako talaga dito. Hirap lang po talaga ako dito. Tulungan mo ako, Lord. Kahabagan mo ako, Panginoon. Baka wala kang ginagawa. Baka ang ginagawa mo, kumanta ka lang. Que sera, whatever will be, will be. Amen. Work out your own salvation. Amen po? Ano po ang sabi ng Judges 16 verse 20? Nang dumating ang mga Pilisteo, nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Amen. Ano nangyari kay Samson? Dati ginagapos lang siya. Pag sinabi nandiyan ang mga Pilisteo, takbo na siya.
Ngayon, inulit niya naman. Tinalian na naman siya. Nandiyan ang mga Pilisteo. Wala na naman. Nakawala na naman. Bandang uli. Nagupit ang buhok. Andiyan ang mga Pilisteo. Wala na siya lakas. Umalis na ang Diyos Akala niya, makakalaya pa siya. So, wag po nating abusuhin. Don't abuse. Amen? The grace of God. Bagamat unlimited yan, wag natin i-abuse. Amen po? Yung mga kumakain nga ng mga minsan kumain po kami ng yung unli na mga chicken wings. Kahit sila, kinokontrol kami. Pagka ulit namin 4 na naman. Pag ulit namin, ang dami na binibigay, panghuli. Isa na lang binigay na unli. So, kinokontrol kami. Baka maabuso. Amen? Baka mamaya doon nga sa kanilang restaurant, may mag-collapse sa dami ng kinain. So, tayo po, ang buhay natin, kinokontrol din tayo ng Panginoon. Huwag nating pabayaan, mawala ang presence niya. Yung mga tao, naparusanan ng Diyos yung iba. Bakit wala na sa church? Walang church, palaboy-laboy na lang. Kaya mapalad ka kapatid, magpaalaga ka, dito aalagaan ka. Amen? Dito papaluin ka ng salita ng Diyos para matuwid na paglilingkod. Kaya magpasalamat ka. Pag nakaupo ka dyan, at ikaw yung tinatamaan, sabi mo, praise the Lord. Salamat, Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Huwag yung nagkatrabaho ka lang, nawawala ka na kay Lord. Tapos sasabihin mo, hindi ako makakatid kasi. No, may trabaho na ako di nga. Amen. Mahalaga dapat sa iyo, presence of God. Baka dumating yung buhay ni Samson, magaya pa natin. In 1 Samuel 2 verse 29, ito po ang tanong ng Diyos, bakit ninyo pinagnanasaan ang mga alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Ito po ay si Eli na ang kanyang 2 anak na inaabuso ang mga handog sa templo. Kaya ang sabi ng Lord, nagseselo si Lord, ang sabi niya, Eli, parang mas pinaparangalan mo pa ang iyong anak kaysa sa akin. Pinababayaan mo sila, pinapaalalahanan mo lang, pero hindi mo sila pinahinto. Amen? Eli knew of his son's wickedness, but failed to restrain them. Na-failed para pahintuin. Alam niya ang ginagawang masama. Pero ang problema ni Eli, bilang magulang, nagkamali siya. Hindi niya pinahinto. Amen? So mga magulang, apektado ang family natin pag yung presence of God napabayaan mo. Kasi ikaw dala-dala mo presence of God pagdating mo sa family mo. Halimbawa ngayon, uuwi ka, pagtapos ito, kakain kay tanghalian. Makakasama mo sila kasi mga tulog pa sila. Maramdaman nila yung presence of God. I-share mo ang love of God. I-share mo ang salvation na ginawa ni Jesus doon sa krus. I-share mo sa kanila ang grace ng Lord. I-share mo sa kanila na dapat magbagong buhay. Na dapat ikaw ay alam mo ang buhay ay maiksi lang. Pagdating ng end of life, magsusulit tayo sa Diyos. Amen? Walang taong hindi magsusulit sa Diyos. Life is short. Amen? Leaders must never trade peace for purity. Amen. Okay, may kapayapaan lang, pero wala namang purity. Huwag mo iti-trade yan. No? King Saul's disobedience, sa buhay po ni Haring Saul, meron siyang disobedience, it leads to the Spirit of God departing from him and he lost his throne. Nawalan ng trono si Haring Saul. So makikita natin sa Bible, marami na po mga pangyayari na pinapaalala sa atin.
Nawala siya sa trono, hindi na siya naging hari. Maaring siya, sabihin niya, hari pa siya, pero umalis na ang Diyos. Bakit? Yung kanya rin pong ginawa ay dishonoring the presence of God. Amen? At siya, sabi ni Saul, Samuel, sige, nagsisisi na ako. Inamin ko ng kasalanan ko kasi naiiya lang ako eh. Nainib na kasi yung mga tao eh, kaya ginawa ko yung mga ganoon na bagay, yung kasalanan na yun. Ano sabi ni Samuel? Hindi kita kayang samahan dyan. You are dishonoring God's presence. Amen? Kaya sabi ni Samuel, wala ka na sa pagiging hari. Amen. Sinabi ni Samuel, hindi kita, 1 Samuel 15:26, hindi kita masasamahan na sumamba kay Yahweh sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh, itinakwil ka na ni Yahweh bilang hari ng Israel. 1 Samuel 15:26. Dumating ang punto sa buhay ni Haring Saul, sa buhay ni Samuel, hindi lang kay Hophni, Pinehas at kay Eli. At ito'y paalala sa atin, reminder, ito ay wake-up call. Amen? Ginigising ka ng Panginoon hanggat ikaw ay mayroong pangliwanag. Huwag mong hayaang maubos ng gusto at wala ng sinag. Amen? Ang ilaw mo. In 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves unless indeed you are disqualified. Sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, suriin ninyo ang inyong sarili kung nabubuhay pa kayo sa pananampalataya o kayo tinakwil na kayo. Sabi niya sa taga-Korinto, bakit ano po ang mga taga-Korinto? Nagluloko na rin po sila sa kanilang pananampalataya. Yung kanilang pananampalataya, wala nang kasamang kabutihan, faith na lang. Yung kanilang pananampalataya, wala nang kasamang karunungan. Yung kanilang pananampalataya, wala nang kasamang pagpipigil. Yung kanilang pananampalataya, hindi na makita ang pagmamalasakit sa kapwa. Hindi na makita ang pagiging maka-Diyos. Ganun na ang kanilang pananampalataya na disqualified sila. Amen? Sabi ni Paul, suriin ninyo. In 2 Peter 1:10, make your calling and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Make your calling and election sure. Tiyakin ninyo ang pagkatawag sa inyo at ang pagkapili sa inyo ng Panginoon. Tiyakin ninyo nang sa gayon hindi kayo matitisod. Amen? Make sure. Amen. Your calling and election, tiyakin mo, lumalakad ka pa ba sa pananampalataya? Talaga bang tinawag ka? Amen. Talaga bang napili ka? At yung pagkakapili sa iyo, pinapamuhay mo ba? Patungkol sa leadership, leadership fell in one day. Kung titingnan natin ang buhay nila Eli ng Israel. Leadership fell in one day. Isang araw lang na labanan. Both the corrupt priest and Eli died on the same day. Pagkamatay sa labanan ng Israel at Pilisteo, meron pong Benjamai sa nagbalita sa tatay ni Hophni at Pinehas na namatay sila sa labanan, kaya itong tatay nasyak at nahulog at siya po ay namatay. At that time, may asawa si Pinehas, ang asawa niya buntis, bigla po ng anak. Amen? Napaanak ng di oras at hindi maganda ang ipinangalan sa anak. Ba't kaya ganon? Bakit kaya hindi niya pinangalanan ang maganda? Ba't ikabod? Gusto ng Diyos maging lesson ito. Amen? Bakit ang pangit-pangit? Binigyan ng Diyos ng free will ang tao. At isa na rin yon sa consequence na ginagawa. Kung mabuti ba yung magulang Kung hindi mabuti magulang, maapektuhan niya ang kanyang pamilya.
Kung mabuti ang magulang, maapektuhan niya. Kung hindi mabuti, maapektuhan. Pareho namang maapektuhan ang family. Ano pang gusto mong influence? Kung ikaw ay good influence, makakaapekto ka sa kapwa mo. Kung ikaw ay bad influence, makakaapekto ka. Anong gusto mo? 50-50? Wala pong 50-50 sa Diyos. Ayaw ng Diyos na hati lang. Gusto niya, lahat ng kaluwalhatian ay para lang sa Kanya. Amen? Ang sabi niya, I will not give my glory to any graven images. Ayaw ni Lord na 50-50. Kaya kung magsaserve ka kay Lord, kung nasa leadership ka, mag 50-50 ka, sorry to say, hindi yan accepted. Amen? Hindi accepted ang 50% na paglilingkod. Hindi accepted ang 50% na pagmamahal sa Lord. Hindi accepted na 50% lang ang ibibigay mo na buhay mo, kundi 100% ialay mo ang buhay mo as a living sacrifice, holy and acceptable. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang sinasabi ng Lord. Huwag 50-50. Holy and acceptable. Romans 12 verse 1. Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable. Yan ang tamang pagsamba, a reasonable service. Amen po? Na nag-o-offer ka ng body na itong body mo ay holy. Ang body mo acceptable. Hindi ginagamit ng kaaway, ng kalaban. Amen? Hindi nagtutuloy-tuloy ang paggamit ng kalaban. Kaya ang church kailangan ng deliverance. Kung gusto mo ma-restore, first, you must be delivered from the influence of demonization. Amen? Hindi pwede sabihin mo, na-deliver na ako nung nakaraan, sumuka nga ako ng marami, kulay itim pa. Yung aking sipon, yung mahaba na ganun, na-deliver na ako ngayon. No! Kailangan mo ang consistent. You must be persistent sa calling mo. Sa iyong deliverance, kailangan mo constant guidance lang, Lord. Amen? Kailangan mo pa i-maintain yan. Pag tayo nakakargahan, kailangan natin magpa-deliverance. Huwag mo sabihin, ay wala na noong pa na-deliver ako. Ito po yung nangyari kila Hope ni Pinehas. Dinala nila yung kabal ng Diyos. Akala nila magtatagumpay pa sila kasi yun ang ginamit nila sa mga Egyptian. Gusto nila gamitin sa mga Pilisteo. Wala na nga, nag-withdraw na si Lord. Amen? Hindi nila pinarangalan ang presence ng Lord. Amen po? This event fulfills the prophecy in 1 Samuel 2:34 that Hophni and Phinehas would die on the same day. Prophecy na yon. Yung chapter 4, ang pinag-aaralan natin, sa chapter 2 pa lang, nag-prophecy na. Amen? Meron ng hula na mamamatay ito si Hophni at Phinehas sa labanan kasi sa kanilang ginagawa sa templo. Amen? Kaya tayo mapapansin mo, every Sunday, ang preaching natin prophetic. Amen? Gusto ko nga, sabi ko, itong Sunday na to, hindi ako dito mag-preach. I-share ko naman sa iba. Kaya lang, baka merong gusto si Lord i-bless dito. Kaya narinig mo to. Kung ikaw yan, purihin ang Panginoon sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Gusto ng Lord, makalaya tayo. Hindi lang paglinggo, makalaya tayo for life. At magandang maglingkod sa Panginoon. Kinakalaban natin, may kalaban tayo. Kinakalaban natin ang laman natin at ang demonyo. Prophecy na po yun. Because of Israel persistent idolatry and sin, the glory of God departed from the temple. Ano ang kanilang persistent na ginagawa? Ang tuloy-tuloy na ginagawa? Idolatry at kasalanan. Yung may idol, no? Sinong idol mo, no? Ang idol mo dapat si Lord. Wala nang iba. Wala ka nang gagawing iba. Nakita mo sila Jezebel, sila Balaam, mga compromiser yan.
Amen? Sinisira ni Jezebel ang church. At yan mga yan, wala man ang kanilang mga personality, ang kanilang spirit, na galing sa demonyo, kumakalat pa rin yan. At dapat i-rebuke yan. Amen? Kailangan maputol yung idols, yung idolatry, at yung sin. So, 3 steps yan. Kailangan po, wag natin i-manipulate ang presensya ng Diyos. Wag nating bastusin at wag nating hindi parangalan. Parangalan natin, honor natin ang presence of God, respect natin, and do not manipulate. Before I close, ano bang story meron dito? The story of Ichabod is a tragic but necessary reminder that God's presence is not automatic. Yun po yung Ichabod. Tragic po yan, no? Matindi po yan, no? At yan ay talaga pong magkokos ng hindi maganda. Kaya mahalaga na mapaalala ito sa atin. Hindi automatic ang presensya ng Diyos. Umaalis ito pag ito ay na-manipulate, na-dominate, na-disrespect, at ito ay na-dishonor. The presence of God is our most valuable asset. Kung meron ka man mga asset dyan, property, business, mga nabili mong mga property, lupa, sasakyan, higit pa po. Mas nakahigit pa ang presensya ng Diyos. The presence of God is our most valuable asset. Without it, we are vulnerable, empty, and exposed. In this time, God is still searching for people who will honor His presence above all else. Hinahanap ka ng Diyos, naghahanap pa ang Diyos sa mga tao na magbibigay ng parangal sa kanyang presensya. Isa ka sa hinahanap ng Panginoon. Let us not be content with a form of godliness while denying its power. Huwag tayo makontento, wala namang kapangyarihan ng Panginoon, hindi naman nararanasan ang pagbabago ng buhay. Yung kapangyarihan na ginagawa ng Diyos sa pagbabago ng buhay, hanapin natin yon. Huwag natin pabayaan na ikaw puro reklamo ka sa buhay mo. Amen? Huwag lagi nasa isip mo, may sakit ako, baka mamatay na ako. Hindi yun ang iniisip mo, may sakit ako, pagagalingin ako ng Diyos. Amen? Dapat ang isipin mo, may kasalanan ako, nahirapan ako, papalayain ako ng Diyos. Wala akong pera, marami akong utang, lulutasin ito ng Diyos. Amen? Lahat po ng mga mabuti, ito po ay gusto ng Diyos gawin natin dahil yun ang purpose bakit siya naglalang ng tao. We are created in Christ Jesus to do good works. Amen? And it is God who works in us to do His will. I-honor natin ang presence ng Lord. Amen? Maging sa ating mga treasure, sa ating mga talent, i-honor natin si Lord. Sa ating mga time, huwag mong bigyan si Lord ng mga time. Yung time mo, ibigay mo the best of your time kay Lord. Magbago ka kapatid. Kahit maliit lang na lagi ka nagkakaproblema sa time, maiipon yun, malaki din yun. Ang sabi ng Bible, yung pong mga maliliit, pwede makasira din ng mga pananim. Amen? Little fox spoil the vines. Kaya kapatid, ito ang challenge ng Lord sa atin. Kung meron man tayong dapat isurrender, aminin na nagawa natin, we are dishonoring God's presence, disrespect God's presence, manipulating God's presence. It's time for us to seek God and His presence and His love and His forgiveness. Tumayo po tayong lahat. Kung hindi mo na naranasan ang presensya ng Panginoon, expect this time. God's presence is in our midst. This place is a holy ground. There are many angels surrounded in this place.
natin na para tayong nananalangin. Lord, sa presensya mo, Panginoon, hangad namin. Sa presensya mo, Panginoon Jesus. Ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. Let's build the presence of God. Sa pagtaas ng mga Fill this place with your presence, Lord. And touch your people with your loving kindness. buhay ko. Ang hangad ko ay Yes, Lord. mamalagi More of sa your presence. presensya mo. Touch your people, Lord. Give them hunger and tears in your presence. For in your presence there is fullness of joy. Sige, suko mong buhay mo sa Panginoon, kapatid. Lahat ng nalaman mo na ginagawa mo, isuko mo kay Lord. Kausapin mo siya ngayon. God's presence is in our midst. Sabi mo, Lord, nagsusuko ako ng buhay ko. Patawarin mo. Set me free, O Lord. O ikaw nga, meron mga bondage. God wants you to set me free. God wants you to be delivered. Sa presensya mo, God desires your deliverance. taas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko. Ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence. It is your presence na kami makapaglilingkod sa iyo, Panginoon. Nais namin maglingkod sa iyo, Lord. Nais na maglingkod Kapatid, pinapayagan ka ng Diyos sa'yo maglingkod. nitong aking puso. Kung di ka pa nakapagsaserve kay Lord sa anumang paraan, Kristo, this is the time. ngunit di magawa. God wants you to serve Him. Ang kalooban mo. Hanggang kailan ka, Kristo, maglilihim ang Lahat ng lihim natin, sabihin natin kay Lord. puso. Umamin tayo sa Panginoon. Na ibigay He is faithful and just lahat to forgive us. He is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness. ng
Lord. Sa'yo nitong aking puso. Kristo, ngunit di magawa. Lubos ang kalooban mo. Hanggang kinakaya. Kristo, maglilihim ako. Suko ang dalang ibigay. Lahat hirap ng kalooban ko. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, oh Diyos, itaas hanggang wakas. Pag-ibig mo, More of your presence, Lord. Set your people free. kung bibigyan mo lang Receive the Holy Ghost fire and be filled with the Holy Ghost. Touch them, Lord, touch them. Deliver them. Itaas hanggang wakas. Pag-ibig mo wagas. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, oh Diyos, itaas hanggang wakas. Pag-ibig mo wagas. Itaas hanggang wakas. Pag-ibig mo wagas. Tayo po ay manalangin. Salamat, Lord, sa iyo pong habag sa amin. Narinig niyo po ang aming pagpapakumbaba sa aming mga sinabi, napatawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan, sa aming pagsuway sa iyong kalooban, sa aming pag-manipulate ng iyong presensya, sa aming dishonoring your presence, sa aming disrespecting your presence. Forgive us, Lord. Restore us and revive us, Lord. Deliver us from all evils, Lord. And forgive our sins, Lord. And cleanse us from all unrighteousness. Salamat, Lord. Hindi po kayo nagbabago ng pagmamahal sa amin ng iyong kahabagan. Salamat sa iyong mga pangako. If my people which are called by my name shall humble themselves, you will hear us from heaven. You will forgive our sins. And you will deliver us from every kind of demonic oppression, demonic suppression, every demonic spirit. You will deliver us, Lord. Thank you for your promises and your power. Thank you, Lord, for this warning. Thank you, Lord, na kami, Panginoon, ipinatawad mo at ginising mo at binigyan ng panibagong pag-asa. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon
na muli maranasan ang iyong pag-ibig. Muli mapatawad sa mga ginawa namin. Lord, I pray that the fire of God be upon them, Lord. The glory, the presence of God be upon them to each and every one of us. In Jesus' name. Amen. And amen. Praise the Lord.